Delia, sinabi ko sa'yo ang planong ito bago pa man sa kahit kanino. Ikaw ang unang nakakaalam na gusto kong gawin ito para sa mama. Nanginginig ang boses ni Mila Cayetano habang hawak ang baso ng iced tea sa maliit na mesa ng karinderya ni Aling Ched. Katatapos lang niyang bumaba mula sa bus mula Maynila at ang unang pinuntahan niya ay hindi ang bahay ng tiyahin, kundi ang paborito nilang tagpuan ng matalik niyang kaibigan. Umupo si Delia Salvador sa harap niya, nakangiti, ngunit may kung anong kislap sa mga mata na hindi mabasa ni Mila. Alam ko, Mila, kaya naman andito ako, di ba? Sabi ko sa'yo, tutulong ako. Hindi lang basta tulong, Delia. Ito na yung pangako ko sa kanya. Yung sinabi ko noong huling araw na nakita ko siya, na kapag nakaluwag-luwag na ako, magtatatag ako ng sariling accounting center para sa mga maliliit na negosyante dito sa Lucena, katulad ng pangarap niyang gawin noong nabubuhay pa siya. Napalunok si Delia. Saglit siyang tumingin sa labas ng karinderya, sa kabilang kalsada kung saan makikita ang hardware store nilang mag-asawa. Ang tindahang pinaghirapan nilang itayo ni Ruben, na ngayon ay tila unti-unting nilalamon ng mga sulok na may alikabok at nakasabit na for sale, na karatula na hindi pa napapalitan. Mila, mahinang sabi ni Delia, binalik ang tingin sa kaibigan. Alam kong mahalaga ito sa'yo at gagawin ko ang lahat para makatulong. Naipahanap ko na nga yung espasyo, yung dating botika sa kanto ng Mabini. Tandaan mo, sabi ng may-ari, pwede na nating kunin agad. Sumilay ang ngiti sa labi ni Mila. Ang unang tunay na ngiti mula nang bumaba siya ng bus. Talaga? Kumusta naman? Malinis ba? Sapat ba ang ilaw? Oo naman, bago nga ang pintura eh. Sabi ko sa'yo, Mila, hindi kita bibiguin. Ilang taon na tayong magkaibigan, di ba? Mula pagkabata. Alam kong mahalaga sa'yo ang pangakong ito. Hindi alam ni Mila na habang sinasabi ni Delia ang mga salitang iyon, may kung anong mabigat na nakaupo sa dibdib ng kaibigan niya. Isang lihim na paunti-unting pumapatay sa kanya sa tuwing nakikita niya ang tiwala sa mga mata ni Mila. 3 araw ang lumipas at para bang walang nagbago sa bayan ng Lucena. Mainit pa rin ang sikat ng araw, maingay pa rin ang mga tricycle sa kalsada, at ang mga bata ay naglalaro pa rin sa plaza tuwing hapon. Ngunit para kay Mila, ang lahat ay bago, o sa halip, ang lahat ay tila bumabalik sa kanyang alaala, tulad ng isang lumang litrato na unti-unting nabubuhay. Tita Charing, ang dami pa palang nagbago dito, sabi ni Mila, habang nag-aayos ng mga gamit sa maliit na silid ng bahay ng tiyahin. Nakaupo si Tita Charing sa silyang yantok, hawak ang lumang bentilador, nakangiti sa kanyang pamangkin. Siyempre anak, 8 taon kang nawala, marami na talagang nagbago. Pero yung mga taong nagmamahal sa'yo, hindi nagbabago. Napahinto si Mila sa pag-aayos. Tumingin siya sa tiyahin, at sa unang pagkakataon, napansin niya ang mga puting buhok na mas dumami na sa ulo nito. Miss na miss kita, tita. Ako rin, anak. Pero alam kong hindi ka naman umuwi para sa akin. Bumalik ka para sa pangako mo sa nanay mo. Tumango si Mila, at sa kanyang mga mata ay may namumuo ng luha. Alam mo, tita, noong nasa Singapore ako, tuwing nakakarinig ako ng kwento ng mga kababayan nating nagtatrabaho doon. Mga nagbebenta ng mga paninda sa online, mga nagtatayo ng maliliit na negosyo, naaalala ko si Mama. Yung dati niyang parating sinasabi, Mila, ang mga Pilipino, kapag binigyan ng tamang gabay, kaya nilang magtagumpay. Gusto kong maging bahagi ng gabay na yun. At gagawin mo, anak, alam kong gagawin mo. Kumatok sa pinto si Delia, dala ang isang paper bag ng pagkain mula sa karinderya. Tara, kumain na tayo. Inutusan ko si Aling Ched na gawin yung paborito mong sinigang na bangus. Lumapit si Mila at niyakap si Delia. Salamat, kaibigan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Napangiti si Delia, ngunit sa likod ng ngiting iyon, may kung anong mabilis na kumislap. Isang saglit na pag-aalangan na hindi napansin ni Mila. Kinabukasan, dinala ni Delia si Mila sa paupahang espasyo sa kanto ng Mabini Street. Tama nga ang sinabi nito, maliit ngunit maaliwalas. May malalaking bintana na nagpapasok ng liwanag, at sapat na espasyo para sa 2 mesa, ilang upuan, at isang filing cabinet. Ano sa tingin mo? Tanong ni Delia, nakatayo sa pintuan na parang isang excited na bata.
Perpekto, Delia. Talagang perpekto. Umikot si Mila sa loob. Hinahaplos ang mga dingding na bagong pintura. Kailan ba natin makukuha ang susi? Sabado. Sabi ng may-ari, kapag nabigay na natin yung deposito, ibibigay na agad ang susi. Tumango si Mila. Sige, bukas, iwi-withdraw ko na yung pera. Sabi ko naman sa'yo, may ipon ako para dito. 100,000 para sa deposito at unang buwan ng upa. Tama ba? Oo, tama. Sabi nga ng may-ari, 80,000 ang deposito. 20,000 ang unang buwan. Perpekto. Bukas ng umaga, ibibigay ko sa'yo. Ikaw na bahalang magbigay sa may-ari, di ba? Para hindi na ako mahirapang makipag-usap. Sabi mo kasi kilala mo siya. Oo naman, kilala ko siya, anak ng dati nating kapitbahay. Huwag kang mag-alala. Ngunit sa sandaling iyon, habang nakatingin si Mila sa mga bintana ng magiging opisina niya, hindi niya nakita ang mga kamay ni Delia na nanginginig habang hawak ang strap ng bag nito. Linggo noon nang magkita sila sa bangko. Maaga pa, kakaunti pa ang tao. Umupo si Mila sa upuan sa harap ng bank teller, pinirmahan ang withdrawal slip. At naghintay. Sa tabi niya, nakaupo si Delia, tahimik, nakatingin sa cellphone. Naku, ang dami na talagang pera, biro ni Mila nang ibigay ng teller ang pera. Binalot niya ito ng papel at ibinigay kay Delia. Heto na, 100,000. Ingatan mo, ha? Ito na yung bunga ng 8 taon kong pagtatrabaho. Kinuha ni Delia ang pera at sa isang saglit, tila nag-alinlangan ang mga kamay nito. Salamat, Mila. Hindi kita bibiguin. Alam ko, kaya nga ikaw ang pinagkakatiwalaan ko, di ba? Ngumiti si Delia, ngunit hindi umabot sa mga mata ang ngiti. Oo naman, magkapatid na tayo, di ba? Mula pagkabata, magkahawak silang lumabas ng bangko. At para bang walang problema sa mundo. Naglakad sila patungo sa karinderya ni Aling Ched. Nagkwentuhan, nagtawanan, tulad ng dati. At sa mga sandaling iyon, nakalimutan ni Mila ang pagod ng 8 taong pagtatrabaho sa ibang bansa. Nasa bahay na siya, kasama ang kaibigan niya, at malapit nang matupad ang pangako niya sa ina. Ngunit nang maghiwalay sila ng landas ng gabing iyon, hindi alam ni Mila na sa halip na pumunta sa may-ari ng espasyo, dumiretso si Delia sa bahay, kung saan naghihintay si Ruben, nakaupo sa dilim. Hawak ang mga resibo ng utang na mas malaki pa sa ipon ni Mila. Nakuha mo na ba? Tanong ni Ruben. Ang boses ay paos. Tumango si Delia, hinawakan ang papel na may pera. Oo, pero Ruben, ito yung pangarap ni Mila. Ito yung, alam ko Delia, pero wala na tayong pagpipilian. Bukas, darating yung mga tao ni Mang Ben. Kung hindi natin mababayaran, kukunin nila yung hardware store. Mawawalan tayo ng kabuhayan. Mawawalan ng bahay ang mga bata. Napapikit si Delia. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang pera ng kaibigan, ang bunga ng 8 taong pagsisikap, ang pangako sa isang yumaong ina. At sa kanyang isip, alam niyang mula sa sandaling iyon, hindi na magiging pareho ang lahat. Lunes ng umaga. Maaga pa lang, gising na si Mila. Nag-ayos siya, nagluto ng kape, at naghintay ng tawag mula kay Delia. Ang tawag na magsasabing nakuha na nito ang susi at maaari na siyang pumunta sa espasyo. Ngunit hindi dumating ang tawag. 10:00, nag-text si Mila. Kumusta na? Nakuha mo na ba ang susi? Walang sagot. 11:00, tumawag siya. Hindi sinasagot. 2:00, naglakad siya patungo sa bahay ni Delia. Ngunit bago pa man siya makarating, tumunog ang cellphone niya, isang numero na hindi niya kilala. Hello? Magandang araw, ito po ba si Miss Milagros Cayetano? Opo, sino po ito? Ako po si Mang Benito, ang may-ari ng espasyo sa Mabini Street. Tumatawag lang po ako para itanong kung kailan niyo po planong bayaran ang deposito. Sabi po kasi ni Aling Delia na kayo po ang magbabayad, pero wala pa po akong natatanggap. Nanlaki ang mga mata ni Mila. Ha? Pero po, binigay ko na po kay Delia ang pera noong linggo. Sabi niya po ibibigay niya sa inyo. Sandaling katahimikan sa kabilang linya. Wala po akong natanggap, Miss Cayetano. Hindi pa po ako nakikipagkita kay Delia mula noong Biyernes. Sana po ay maayos natin ito kasi may iba na pong nag-aabang sa espasyo. Natigilan si Mila. Parang may humigop sa lahat ng hangin sa kanyang paligid. Sandali lang po, Mang Benito. Titingnan ko lang po ito. Tatawagan ko po kayo. Pinatay niya ang tawag at sa kanyang dibdib,
Nagsimulang kumulo ang isang kakaibang pakiramdam, isang halo ng kalituhan at takot na hindi niya maipaliwanag. Tinawagan niya si Delia, muli at muli, wala pa ring sagot. Dumiretso siya sa bahay ni Delia, kumatok ng paulit-ulit, walang sumasagot. Binuksan niya ang gate at nakita niyang nakasara ang pinto, ngunit may ilaw sa loob. Delia, Delia, nandito ka ba? Sigaw niya. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang pinto. Nakatayo si Delia, maputla, ang mga mata ay namumula, parang buong magdamag na umiyak. Mila? Mahinang sabi nito. Delia, bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Tumawag yung may-ari ng espasyo. Sabi niya, hindi mo pa raw binibigay ang pera. Saan yung pera, Delia? Hindi sumagot si Delia. Napayuko ito at sa unang pagkakataon, nakita ni Mila ang mga luha sa mga mata ng kaibigan. Delia, anong nangyari? Saan yung pera? Mila, pasensya na. Nagka-problema lang sa bangko. Yung pera? Hindi ko pa ito na ibibigay. Kailangan ko lang ng konting panahon. Anong ibig mong sabihin, nagka-problema sa bangko? Delia, pera yon. Pera ng 8 taon kong pagtatrabaho. Pangako ko yon sa mama ko. Alam ko, Mila. Alam ko. Pasensya na. Bigyan mo lang ako ng 1 linggo. 1 linggo lang, babayaran ko lahat. Tinitigan ni Mila si Delia, ang babaeng kasama niyang lumaki. Ang kaibigang tinuring niyang kapatid. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng lahat. At sa mga mata nitong umiiyak, may nakita siyang hindi niya nakilala, isang bagay na nagpapahiwatig na hindi ito simpleng problema sa bangko. 1 linggo, sabi ni Mila. Ang boses ay nanginginig. 1 linggo, Delia. Sana alam mo kung gaano kahalaga sa akin ang perang yon. Sana alam mo kung anong ginagawa mo sa tiwala ko. Bago pa man makasagot si Delia, tumalikod na si Mila at naglakad palayo. Hindi siya umiyak, hindi pa. Ngunit sa kanyang dibdib, may kung anong nabasag na hindi na maaaring ayusin ng basta-basta. Kinabukasan, maaga pa lang. Naglakad si Mila papunta sa bahay ni Delia upang kausapin ito ng masinsinan. Ngunit nang makarating siya sa kanto, nakita niya ang isang tanawin na nagpatigil sa kanyang mga paa. Nakasara ang hardware store. Ang mga bintana ay may mga lumang dyaryo. At sa pintuan, nakapaskil ang isang abiso, isang opisyal na dokumento ng pagrerimata mula sa munisipyo. At sa tapat ng bahay ni Delia, may nakapaskil ding katulad na abiso. Delia, bulong ni Mila, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi ito simpleng problema sa bangko. May mas malaking bagay ang nangyayari, isang bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan, ngunit alam niyang magbabago sa lahat. Tumalikod siya at dahan-dahang naglakad pauwi. Sa kanyang isip, paulit-ulit na umiikot ang mga tanong. Saan napunta ang pera? Ano ang itinatago ni Delia? At bakit sa lahat ng tao, kailangan pang sa kanya manggaling ang pagkakanulo? Hindi pa niya alam ang mga sagot. Ngunit isang bagay ang tiyak. Ang pagbabalik niya sa Lucena ay hindi magiging tulad ng inaasahan niya. At ang pangako sa kanyang ina, ang pangarap na pinaghirapan niya sa loob ng 8 taon, ay nakataya na ngayon sa isang kaibigang hindi na niya kilala. Ang umaga sa Lucena ay tila ba naninimbang sa dibdib ni Mila. Hindi siya nakatulog ng maayos. Ang mga katanungan kagabi ay parang mga alitaptap na hindi tumitigil sa pagkurap sa kanyang isipan. Nakaupo siya sa maliit na hapag sa bahay ni Tita Charing. Ang kape sa harapan niya ay halos malamig na, ngunit hindi pa rin niya nagagawang inumin. Anak, kanina ka pa nakatingin sa kape mo, sabi ni Tita Charing, na may dalang plato ng pandesal. Kung ayaw mo na, itapon mo na, ako na lang iinom. Tita, kailangan kong malaman, saad ni Mila. Ang boses ay paos sa kaba. Pupunta ako kina Delia, nag-alala ang mukha ng matanda. Anak, baka masaktan ka lang. Kahapon, nakita mo na. Sarado na ang hardware nila. May notice ng pagrerimata sa bahay. Hindi maganda ang kutob ko. Kaya nga po kailangan kong malaman, tita, sagot ni Mila. Tumayo at inayos ang damit. Hindi ako papayag na matapos na lang ito ng ganito. Kailangan kong marinig mula sa kanya kung ano ang nangyari sa pera. Hindi na siya hinadlangan ni Tita Charing. Alam nitong walang makapipigil sa pamangkin kapag nagpasya na ito. Kaya naman, naglakad si Mila patungo sa bahay ng mga Salvador. Ang bahay na dati niyang dinadalawan,
tuwing uuwi siya ng bakasyon. Ang bahay na puno ng tawanan at kwentuhan kasama si Delia. Ngunit nang makarating siya, may mali. Ang mga bintana ay sarado, ang mga kurtina ay wala na. Ang dating maayos na hardin sa harapan ay tila ba pinabayaan, mga tuyong dahon ang nagsisilbing alpombra sa daanan. Ang pinto ay hindi lamang nakalock, tila ba may nagmamadaling umalis. May mga basura pang naiwan sa gilid, at ang isang sapatos ng bata ay nakakalat sa hagdan. Aling Ched, tawag ni Mila sa kapitbahay na nakita niyang sumisilip mula sa kanyang karinderya. Lumapit ang matandang babae. Ang mga mata ay maingat na nagmamasid. Ay Mila anak, ikaw pala, naghahanap ka ba kina Delia? Opo. Saan po sila? Napabuntong hininga si Aling Ched at inilibot ang tingin sa paligid bago nagsalita. Anak, kagabi pa silang umalis. Madaling araw, bandang 3:00, narinig ko ang mga bagaheng kinaladkad. May kotse silang sinakyan. Hindi ko nakita kung kanino, madilim pa. Pero malalaki ang dala nilang bag, Mila. Parang hindi na sila babalik. Nanlambot ang tuhod ni Mila. Sumandal siya sa pader ng bahay ni Aling Ched para hindi bumagsak. Anong ibig mong sabihin? Hindi na sila babalik? Hindi ko alam, anak. Pero nang tingnan ko kaninang umaga, wala na ang mga gamit nila. Pati mga laruan ng bata, wala na. Ang hardware store, wala nang laman kahit isang pako. Umiling si Aling Ched. May sinabi ba sila sayo? Nag-text ba si Delia? Umiling si Mila, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Kinuha niya ang cellphone at mabilis na binuksan ang mga mensahe mula kay Delia. Ang huling text ay 3 araw na ang nakakaraan. Mila, may ipapakita akong magandang espasyo para sa accounting center mo. Bukas na lang tayo mag-usap. Ingat ka lagi. Tila ba normal? Tila ba walang kahinahinala? Ngunit ngayon, sa liwanag ng katotohanan, ang bawat salita ay parang kutsilyo. Aling Ched, kailangan kong pumasok sa bahay nila, sabi ni Mila. Ang boses ay matigas. Anak, sarado iyon. At hindi naman sa ayaw kitang tulungan, pero hindi ba't parang panghihimasok iyon? Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari pag pupumilit ni Mila. May iniwan akong pera para sa deposito ng espasyo. Kung may nangyari sa kanila, kailangan kong malaman. Napabuntong hininga si Aling Ched. Sige anak, pero kasama kita. Ayokong may masabing masama sa akin. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto. Hindi ito nakalock. Tila ba nagmamadali ang mga umalis. Ang loob ng bahay ay kapansin-pansing walang laman. Ang mga kasangkapan na dating nakaayos ay wala na. Ang mga dingding ay may mga bakas ng mga kuwadrong tinanggal. Ang sahig ay puno ng alikabok at mga piraso ng papel. Diyos ko, bulong ni Aling Ched. Parang nilimas nila lahat. Hindi kumibo si Mila. Naglakad siya sa loob, ang mga mata ay naghahanap ng anumang bakas. Sa kusina, nakita niya ang isang tasa ng kape na hindi nahugasan. Ang laman ay tuyo na. Tila ba ilang araw nang naiwan. Sa kwarto ng mag-asawa, ang aparador ay bukas at walang laman. Ngunit sa sulok, sa ilalim ng kama, may isang bagay na nakaipit. Dumukot si Mila at hinila ito, isang maliit na notebook. Ang pabalat ay kupas na. Binuksan niya ito at agad na bumilis ang pintig ng kanyang puso. Journal ni Delia. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ang mga bilugang letra na dati niyang pinagtatawanan noong bata pa sila. Ngunit ang mga nilalaman ay hindi nakakatawa. Utang kay Mang Tonyo, 45,000. Interest 10% kada linggo. Utang kay Aling Bebang, 20,000. Utang sa bangko, hardware, 150,000. Trade buwan ng overdue. Utang kay M, 100,000. Petsa, Mayo, 12. Nanlaki ang mga mata ni Mila. Mayo 12. Iyon ang mismong araw na ibinigay niya ang pera kay Delia. Ang araw na pinagkatiwalaan niya ang kaibigan ng kanyang pinaghirapang ipon. Mila, ano iyan? Tanong ni Aling Ched. Papalapit? Hindi sumagot si Mila. Patuloy siyang nagbabasa. Ang mga pahina ay parang mga palaso na tumatama sa kanyang dibdib. May mga listahan ng mga utang, mga petsa ng pagbabayad, mga pangalan ng mga taong pinagkakautangan. Ngunit ang pinakamasakit ay ang huling pahina. Hindi ko na kayang itago pa, pero kung sasabihin ko kay Mila, mawawala siya sa akin. Hindi ko kaya, kaya kailangan kong gawin ito. Kapag nakaahon na kami, babayaran ko siya.
Pagsisisihan ko ito, alam ko, pero kailangan kong iligtas ang pamilya ko. Ang mga letra ay nanginginig, tila ba habang isinusulat ay umiiyak si Delia. Ngunit hindi iyon nagpabawas sa sakit na nararamdaman ni Mila. Binalak niya ito, bulong ni Mila, ang boses ay basag. Hindi ito pagkakamali, binalak niya ito. Ano? Ano yung sinasabi mo? Tanong ni Aling Ched. Ang mukha ay nag-aalala. Hindi sumagot si Mila. Isinara niya ang notebook at mahigpit itong hinawakan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang puso ay parang may pumipiga. Ang sakit ay hindi lamang sa pagkawala ng pera, kundi sa pagkawala ng isang kaibigan na inakala niyang kilala niya. Uuwi na ako, Aling Ched, sabi niya. Ang boses ay paos. Salamat sa pagtulong. Anak, sigurado ka bang okay ka lang? Mukha kang maputla. Hindi na nakasagot si Mila. Naglakad siya pauwi. Ang notebook ay nakakapit sa kanyang dibdib. Ang araw ay mataas na, ngunit ang lamig sa kanyang puso ay hindi nawawala. Sa kanyang isip, paulit-ulit na umiikot ang mga salita mula sa journal. Pagsisisihan ko ito, alam ko. Ngunit hindi iyon sapat. Ang pagsisisi ay hindi nagbabalik ng pera. Hindi nito binubuhay ang pangarap na 8 taon niyang pinaghirapan. Pagdating sa bahay, natagpuan niya si Tita Charing na nag-aalala sa may pintuan. Anak, ano ang nangyari? Bakit ganyan ang mukha mo? Pumasok si Mila nang hindi kumikibo. Dumiretso sa kanyang silid. Inilapag niya ang notebook sa mesa at tinitigan ito ng matagal. Ang mga posibilidad ay tumatakbo sa kanyang isip. Maaari siyang umiyak, maaari siyang magalit, maaari siyang sumigaw. Ngunit hindi. Bilang isang auditor, alam niya na ang emosyon ay hindi nag-aayos ng problema. Ang emosyon ay nagpapalabo lamang ng pag-iisip. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos, kinuha niya ang cellphone at nag-dial ng numero ni Tita Charing. Tita, sabi niya nang sagutin nito ang tawag mula sa kabilang kwarto. Kailangan ko pong humingi ng tulong. Kailangan ko pong makausap si Attorney Ernesto. Sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, ang boses ni Tita Charing ay puno ng pag-aalala. Anak, ano ang balak mong gawin? Tumingin si Mila sa notebook. Ang mga pahina ay puno ng mga ebidensya ng pagkakanulo. Hindi po ako magpapadala sa sakit, tita. Gagawin ko pong sistematiko ang lahat. Hahanapin ko ang katotohanan, hindi lamang para sa pera, kundi para sa aking dignidad. Hindi ko po hahayaang mawala ang lahat ng ito nang walang laban. Sa labas ng bintana, ang kalangitan ay tila ba nagbabago. Ang mga ulap ay nagkikiskisan, naghahanda para sa isang bagyo. Ngunit sa unang pagkakataon, mula nang makauwi siya, ang mga mata ni Mila ay hindi na malungkot. Ang mga ito ay matigas, determinado, at puno ng isang apoy na hindi kayang patayin ng sinuman. Umupo si Mila sa lumang sopa ng tita niyang si Charing habang hinihintay nilang dumating ang abogado. Ang bahay ng tita niya ay amoy lumang papel at kape, amoy ng mga taong sanay sa tahimik na trabaho. Sa labas, ang mga ulap ay mabigat at kulay abo, parang may hinuhugot na hindi pa kayang ilabas. Magpahinga ka muna, anak, sabi ni Tita Charing habang inaayos ang mga libro sa mesa. Darating si Attorney Ernesto, maaasahan mo yan, kaklasiko noong kolehiyo, at isa siya sa mga taong hindi natatakot sa katotohanan. Hindi sumagot si Mila. Sa halip, tiningnan niya ang journal ni Delia na nakalapat sa kanyang kandungan. Ang mga pahina nito ay kulubot na, puno ng mga numero at pangalan na paulit-ulit niyang binasa, simula nang matagpuan ito. Ang pangalang M, na may halagang 100,000, at petsang Mayo 12, ang araw na ibinigay niya ang lahat ng kanyang ipon. Tita, paano po kung hindi sapat ang ebidensya? Tanong ni Mila, ang boses ay tahimik pero matatag. Paano kung sabihin nilang imbento ko lang ang lahat? Tumigil si Tita Charing sa pag-aayos at tumingin sa kanya. Mila, hindi ka nag-iisa at hindi ka rin naman mangmang. Ikaw ang nagturo sa akin noon kung paano mag-ayos ng mga resibo. Hindi mo ba naaalala? Napangiti ng bahagya si Mila. Oo, naaalala niya. Noong bata pa siya, tinuturuan niya ang tita niya kung paano mag-organisa ng mga dokumento para sa kanilang maliit na tindahan. Ngayon, ang parehong kasanayan ang magliligtas sa kanya. Kumatok sa pinto. Si Attorney Ernesto, isang lalaki na mga 60 taong gulang.
May salamin na makapal at bitbit na leather bag na puno ng mga papel. Bumati siya kay Tita Charing ng magalang at nang tumingin siya kay Mila, ang mga mata niya ay seryoso ngunit hindi malamig. "Ah, ikaw ang pamangkin ni Charing," sabi niya, inilapag ang bag sa mesa. "Narinig ko ang tungkol sa iyong sitwasyon. Sabihin mo sa akin ang lahat, mula sa simula." Kinwento ni Mila ang lahat. Ang pagbabalik mula sa Singapore, ang pangako sa yumaong ina, ang pagtitiwala kay Delia, ang pagtuklas sa journal, at ang pag-alis ng pamilya Salvador. Hindi siya umiyak, hindi na. Sa halip, ang boses niya ay parang isang auditor na nag-uulat ng mga numero, malinaw, buo, at walang labis na emosyon. Nakinig si Attorney Ernesto nang hindi sumasabad. Paminsan-minsan, sumusulat siya ng mga tala sa isang maliit na notebook. Nang matapos si Mila, tumahimik siya ng ilang segundo, pinag-aaralan ng journal na inilatag sa harap niya. "May alam ka ba sa kooperatiba ng inyong barangay?" tanong niya. Nagkibit balikat si Mila. "Narinig ko lang, nagpapautang daw sila sa mga miyembro, maliit na interes." Tumango si Atty. Ernesto at itinuro ang isang pahina sa journal. "Dito, sa listahan ng mga utang ni Delia, may pangalan ng isang kooperatiba. At tingnan mo ito, Mayo 15, 3 araw pagkatapos mong ibigay ang pera. May nakasulat na sertipikasyon at processing fee." "Processing fee?" Ulit ni Mila, ang no ay nagkunot. "Ginamit ni Delia ang pera mo para magpagawa ng peking sertipikasyon, maliwanag na patunay ng kita, para makakuha ng malaking loan sa kooperatiba," paliwanag ng abogado. Ang loan na iyon ay malamang na ginamit para bayaran ang utang ni Ruben sa loan shark. Tumayo si Mila, hindi makapaniwala. "Sandali, so hindi lang niya ako ninakawan. Ginamit niya ang pera ko para makautang pa ng mas malaki." "Oo, at ang mas malala, may kasabwat siya." Sumulyap si Tita Charing kay Atty. Ernesto. "Sino naman ang kasabwat?" Binuksan ng abogado ang isa pang papel mula sa kanyang bag, isang dokumentong may selyo ng munisipalidad. "May kakilala ako sa loob ng munisipyo. Tinawagan ko siya kanina. At sinabi niya na may isang fixer na tumulong kay Delia sa pagpapabilis ng mga dokumento. Ang fixer na iyon ay may koneksyon sa opisina ng mga permit." "May fixer sa loob ng munisipalidad?" Hindi makapaniwalang tanong ni Mila. "Ganito ang sistema sa maraming lugar," malungkot na sabi ng abogado. "Ang mga taong desperado ay nagbabayad ng dagdag para mapabilis ang proseso. At ang mga fixer na ito ay madalas na may kakilala sa loob, mga empleyado na tumatanggap ng porsyento." Tumahimik ang kwarto. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng orasan sa dingding at ang malayong dagundong ng kulog. Umupo si Mila. Ang mga kamay ay nanginginig, pero hindi dahil sa takot, sa galit na pinipigilan niya. "So lahat ng ito, ang pera ko, ang tiwala ko, ginamit para sa isang malaking pandaraya," sabi niya. Ang boses ay paos. "At si Delia ay hindi nag-iisa sa paggawa nito." "Hindi," sang-ayon ni Atty. Ernesto. "Si Ruben ang nag-udyok, malamang. Ang utang niya sa sugal ang nagtulak kay Delia sa desisyong ito. Ngunit hindi ko sinasabing walang kasalanan si Delia, may kasalanan siya. Pero ang ugat ng lahat ay ang pagsusugal ng asawa niya." Tumingin si Mila sa labas ng bintana. Ang mga ulap ay mas mabigat na ngayon, at ang unang patak ng ulan ay nagsisimula ng bumagsak. "Atty. Ernesto, ano po ang dapat kong gawin? Dapat ba akong magsampa agad ng kaso?" Tumango-tango ang abogado, iniisip ang sagot. "Maaari kang magsampa ng reklamo sa barangay o direkta sa korte. Ngunit sa totoo lang, Mila, kung magsampa ka agad, maaaring magtago si Delia at Ruben ng tuluyan. Ang mga dokumento, ang ebidensya, ay maaaring mawala. Ang fixer sa munisipyo ay maaaring magtakpan. Kaya ano po ang dapat kong gawin?" "Maghintay," simpleng sagot ni Atty. Ernesto. "Hindi ibig sabihin na hindi ka kikilos, kundi kikilos ka sa tamang panahon. Habang naghihintay, alamin ang lahat, ang mga pangalan, ang mga dokumento, ang mga koneksyon. At higit sa lahat, ipagpatuloy ang iyong buhay. Huwag mong hayaang kontrolin ka ng galit." Naramdaman ni Mila ang bigat ng mga salitang iyon. Sa loob ng ilang araw, ang galit ay ang tanging nagpapatakbo sa kanya. Ang nagpabangon sa kanya, ang nagtulak sa kanya na hanapin ang katotohanan. Ngunit ngayon,
Sinasabi sa kanya ng abogado na ang galit ay hindi sapat. Kailangan niya ng pasensya, estratehiya at disiplina. Paano po ako magpapatuloy? Tanong niya. Wala na akong pera para sa negosyo ko. Wala na akong tiwala sa mga tao. Paano ako magsisimula? Tumingin si Tita Charing sa kanya. Ang mga mata ay puno ng awa at pagmamalaki. Mila, hindi mo kailangan ng malaking kapital para magsimula. Kailangan mo lang ng iyong kasanayan at ang iyong pangalan. At may kilala akong mga tao na nangangailangan ng tulong sa kanilang mga libro. Ano ang ibig mong sabihin, tita? Alam mo ba na marami sa mga maliliit na negosyante dito sa barangay ay hindi marunong mag-ayos ng kanilang mga talaan? Ang mga karinderya, ang mga sari-sari store, ang mga tricycle operators, lahat sila ay nangangailangan ng tulong sa accounting. At sino ang mas magaling dito kaysa sa isang senior auditor na galing Singapore? Napaisip si Mila. Totoo, ang kanyang plano ay magtayo ng accounting center. Ngunit hindi niya inisip na maaari itong magsimula ng walang puhunan. Ang kanyang kasanayan, ang kanyang karanasan, ang kanyang reputasyon, ito ang mga bagay na hindi kayang nakawin ni Delia. Gusto kong malaman ng mga tao na bukas ako para sa konsultasyon, sabi ni Mila. Ang boses ay unti-unting lumalakas. Ngunit paano ko sasabihin sa kanila? Wala akong pambayad sa advertising. Napangiti si Tita Charing. May kakilala ako sa lokal na radyo. Ang programang pang-umaga nila ay pinapakinggan ng kalahati ng barangay. At ang pari sa simbahan, kaklase ko rin noong kolehiyo. Maaari kong hilingin sa kanya na ipahayag ang iyong serbisyo pagkatapos ng misa. Gagawin mo yon para sa akin, tita. Siyempre, anak. Hindi mo kailangang mag-isa sa laban na ito. Kinaumagahan, nakatayo si Mila sa harap ng mikropono sa maliit na istasyon ng radyo. Ang mga ilaw ay mainit at ang mga kamay niya ay bahagyang nanginginig habang hinihintay ang signal ng DJ. Sa tabi niya, si Tita Charing ay nakaupo. Ang mga kamay ay nakakapit sa kanyang bag. At ngayon, may isang espesyal na anunsyo tayo, sabi ng DJ. Ang boses ay masaya at malakas. May isang bagong serbisyo sa ating barangay para sa mga maliliit na negosyante. Si Miss Mila Cayetano, isang senior auditor na galing Singapore, ay mag-aalok ng libreng konsultasyon sa bookkeeping at accounting. Sa unang linggo, libre ang lahat ng konsultasyon. Pumikit si Mila at huminga ng malalim. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, tumingin siya sa mikropono at nagsalita, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang profesional na may alam sa kanyang ginagawa. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Mila Cayetano, bumalik ako sa Lucena upang tumulong sa ating mga maliliit na negosyante. Kung kayo po ay nahihirapan sa inyong mga talaan, sa inyong mga resibo, o sa inyong mga buwis, halina po sa aking konsultasyon. Tutulong po ako sa abot ng aking makakaya. Hindi siya nagbanggit ng anuman tungkol kay Delia. Hindi siya nagbanggit ng anuman tungkol sa ninakaw na pera. Sa halip, ang mga salita niya ay puno ng pag-asa, isang pag-asa na hindi niya alam na kaya pa palang maramdaman. Pagkatapos ng anunsyo, tumunog ang telepono ng istasyon. Ang unang tumawag ay isang babae na nagmamay-ari ng karinderya, si Aling Ched, ang kapitbahay ng mga Salvador. Miss Mila, totoo po bang libre ang konsultasyon? Kasi po ang dami kong resibo na hindi ko alam kung paano ayusin. Totoo po, Aling Ched. Halika po sa Sabado at tutulungan ko kayo. Maraming salamat po. Sige, dadating po ako. Bago pa man matapos ang umaga, 6 na pang mga tawag ang dumating. Ang mga negosyante, mga may-ari ng sari-sari store, isang mananahi, isang mekaniko, at isang magsasaka, lahat ay nagpahayag ng interes. Ang mga pangalan nila ay isinulat ni Mila sa isang maliit na notebook. Ang parehong notebook na dati ay puno ng mga plano para sa accounting center. Nang matapos ang programa, lumabas si Mila sa istasyon. Ang araw ay sumikat na ang mga ulap na mabigat kahapon ay naglaho at ang kalangitan ay malinaw at bughaw. Umupo siya sa isang bangko sa labas, hinawakan ang notebook at napangiti. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari kay Delia. Hindi niya alam kung kailan niya haharapin ang kanyang dating kaibigan. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, pag-asa. Hindi ako natapos, inay, bulong niya sa sarili. Ang mga mata
ay nakatitig sa kalangitan. Sisimulan ko ang lahat, hindi para sa akin, kundi para sa pangako ko sa'yo. Tumayo siya at bumalik sa bahay ni Tita Charing. Ang notebook ay mahigpit na hawak. Sa unang pagkakataon, mula nang matuklasan ang pagkakanulo, ang kanyang mga hakbang ay hindi mabigat. Sila ay matatag, puno ng determinasyon. Ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit alam ni Mila na hindi siya magpapatalo. Tumulak ang umaga na may kasamang manipis na ambon, ngunit hindi iyon naging hadlang kay Mila. Nakaupo siya sa maliit na hapag sa bahay ni Tita Charing. Nakabukas ang notebook at nakasulat ang mga pangalan ng 5 negosyante na nagpahayag ng interes sa kanyang konsultasyon. Ang puso niya ay may halong kaba at pananabik. Sa unang pagkakataon, ang mga pangalang iyon ay hindi lamang mga letra sa papel. Sila ang simula ng kanyang muling pagbangon. Alam mo, Mila, sabi ni Tita Charing habang inihahain ang kape, ang mga taong iyan, hindi sila basta-basta nagtitiwala sa kahit kanino. Pero nang banggitin ko na ikaw ang gagawa ng bookkeeping nila, tumango agad sila. Ibig sabihin, may tiwala pa rin sila sa pangalan ng pamilya Cayetano. Napangiti si Mila, pero may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Sana nga, tita, pero wala pa akong opisina, walang kapital, at halos wala nang natira sa ipon ko. Paano ako magsisimula? Hindi mo kailangan ng malaking opisina, anak. Kailangan mo lang ng tiwala at galing. At iyon, meron ka. Hinawakan ni Tita Charing ang kamay ni Mila. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Gaya ng ginawa mo noong bata ka pa. Naaalala mo noong sumali ka sa declamation contest, kahit natatakot ka, nanalo ka pa rin. Tumawa si Mila, naalala ang sandaling iyon. Tita, iyon ay 10 taon na ang nakalipas. At pareho pa rin ang tapang mo, anak. Hindi nawawala iyon. Kumanta ang lumang telepono ni Tita Charing at sumagot ito. Ilang saglit lamang, ibinaling nito ang tingin kay Mila. Si Aling Ched iyon, sabi niya, handa na raw siyang makipagkita sa'yo ngayon para sa konsultasyon. Pupunta siya rito. Tumango si Mila, mabilis na inayos ang kanyang mga gamit. Si Aling Ched, ang may-ari ng karinderya sa kanto, ay isa sa mga unang naniwala sa kanya. Hindi dahil sa malaking pera, kundi dahil sa simpleng pangangailangan. Ang kanyang negosyo ay lumalaki, at hindi na niya kayang pamahalaan ang mga resibo at gastos ng mag-isa. Pagdating ni Aling Ched, bitbit ang isang lumang plastic envelope na puno ng mga papel. Ate Mila, pasensya na sa kalat. Ito na lahat ng resibo at tala ko mula noong nakaraang taon. Hindi ko alam kung paano ko ito aayusin, pero sabi ni Tita Charing, ikaw daw ang makakatulong. Kinuha ni Mila ang mga papel at maingat na tiningnan. Sa loob ng ilang minuto, nakita niya ang gusot na sistema ng karinderya. Walang maayos na talaan ng kita, magkahalong personal at negosyo na gastos. Aling Ched, alam mo bang kumikita ka ng higit pa sa inaakala mo? Ang problema lang, hindi mo ito naitala ng maayos, kaya hindi mo alam kung saan napupunta ang pera. Nagkatinginan sila, at sa mga mata ni Aling Ched, nakita ni Mila ang isang bagay na mahalaga, tiwala. Sige, Ate Mila, ano ang gagawin natin? Ngumiti si Mila, binuksan ang notebook, at nagsimulang magturo. Sa loob ng 1 oras, inayos nila ang mga resibo, tinukoy ang mga gastos, at gumawa ng simpleng talaan. Nang matapos, bumuntong hininga si Aling Ched, parang may mabigat na inalis sa kanyang dibdib. Maraming salamat, Ate Mila. Hindi ko alam na ganito pala kadali kapag may marunong. Inilabas ni Aling Ched ang isang sobre. Ito ang bayad ko. Hindi malaki, pero simula ito. Tumanggi pa sana si Mila, pero pinigilan siya ni Aling Ched. Huwag kang mahiya, anak. Karapat-dapat mong tanggapin yan. Ang galing mo. Nang umalis si Aling Ched, tumayo si Mila sa may bintana. Pinagmamasdan ang pag-alis nito. Sa kanyang kamay, ang sobre, ang unang kita mula sa kanyang negosyo. Hindi ito malaki, ngunit sa kanya, ito ay isang patunay, kaya niya. Sa mga sumunod na araw, dumami ang mga konsultasyon. Si Tita Charing ay naging kanyang taga-promote, kinukumbinsi ang mga kapitbahay at dating kasamahan sa paaralan na subukan ang serbisyo ni Mila. Dumating ang isang tindera ng isda, isang maliit na hardware store owner, at maging ang kapatid ni Aling Ched na may sari-sari store. Bawat isa ay may kanya-kanyang problema, mga hindi balanseng talaan,
mga hindi nababayarang buwis, mga pagkalito sa kita. At si Mila, gamit ang kanyang kasanayan at pasensya, ay unti-unting inaayos ang gusot ng kanilang mga negosyo. Isang hapon, habang inaayos ang mga tala ni Mang Ben, ang tindero ng isda, may kumatok sa pinto. Binuksan ni Tita Charing at bumalik na may dalang puting sobre. Ang sulat kamay ay pamilyar. Mila, mahinang sabi ni Tita Charing, para sa'yo ito. Kinuha ni Mila ang sobre. Ang pangalan ni Delia ay nakasulat sa itaas na kaliwang sulok. Sa loob ng ilang segundo, nanigas siya. Ang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Hindi niya alam kung bubuksan ba niya ito o itatapon na lang. Anak, kung ayaw mong basahin, huwag mong pilitin, sabi ni Tita Charing. Nakaupo sa tabi niya, pero binuksan ni Mila ang sobre. Sa loob, isang piraso ng papel. Ang sulat ay nanginginig, puno ng mga bura at pag-aayos. Mahal kong Mila, alam kong hindi sapat ang mga salitang ito, pero kailangan kong subukan. Hindi ko alam kung paano ako naging ganito. Hindi ko alam kung paano ko nagawa iyon sa iyo. Minsan, kapag natatakot ka, gumagawa ka ng mga bagay na hindi mo akalaing kaya mong gawin. Mga bagay na ikinahihiya mo ng labis. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako. Hindi ko alam kung karapat-dapat pa ba akong humingi ng tawad. Pero gusto kong malaman mo na araw-araw, kapag nakikita kong nahihirapan si Ruben, kapag nakikita kong nawawala ang lahat, naaalala kita. At alam kong karapat-dapat ka sa mas mabuti kaysa sa ginawa ko sa'yo. Kung may paraan man na maibabalik ko ang tiwala mo, kahit kaunti, sabihin mo sa akin. Hindi ko alam kung paano, pero handa akong subukan. Pasensya na Mila, pasensya na sa lahat. Delia. Tumitig si Mila sa papel, ang mga salita ay paulit-ulit na binabasa. May galit pa rin sa kanyang puso, isang sakit na hindi pa ganap na naghilom. Ngunit sa mga salitang iyon, may nakita siyang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang totoong pagsisisi, hindi ang pagsisising pilit, kundi ang pagsisising nagmumula sa pagkakilala sa sariling pagkakamali. Itapon mo na lang iyan, anak, sabi ni Tita Charing. Ang boses ay mahinahon, ngunit matatag. Hindi mo kailangang basahin iyan. Pero inilapag ni Mila ang papel, hindi itinapon. Tita, hindi ko alam kung paniniwalaan ko siya. Hindi ko alam kung kaya ko pang magtiwala, pero hindi ko rin matatakasan ang katotohanang kailangan kong harapin siya. Hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Tiningnan siya ni Tita Charing, ang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ano ang gagawin mo? Huminto si Mila, ang mga daliri ay nasa papel pa rin. Sa kanyang isip, ang mga salita ni Teacher Ernesto ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Ang paghihiganti ay hindi nagdadala ng kapayapaan. Ang katarungan ang nagdadala. At sa sandaling iyon, alam niya ang sagot. Tita, kailangan kong magsampa ng reklamo sa barangay. Hindi dahil gusto kong makasakit, kundi dahil kailangan kong ipaglaban ng tama. Hindi para sa akin, kundi para sa lahat ng nagtitiwala sa akin. Tumango si Tita Charing. Hindi nagsalita. Alam niyang hindi ito madaling desisyon para kay Mila. Ngunit sa mga mata nito, nakita niya ang determinasyon, ang parehong determinasyon, na nagtulak kay Mila na bumangon mula sa pagkakanulo. Nang gabing iyon, nakaupo si Mila sa kanyang silid, hawak ang liham ni Delia. Hindi niya ito sinunog, hindi rin niya ito itinapon. Inilagay niya ito sa isang kahon, kasama ng iba pang mahahalagang dokumento. Hindi bilang tanda ng pagpapatawad, kundi bilang paalala na sa kabila ng lahat, siya ay nakabangon. Sa labas ng bintana, ang mga bituin ay nagniningning sa malinaw na kalangitan. Ngumiti siya, isang ngiting hindi perpekto, ngunit totoo. Sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot sa bukas. Hindi siya natatakot sa komprontasyon. Hindi natatakot sa mga pagsubok na darating. Dahil alam niya, sa kabila ng lahat, kaya niya. Bukas, haharapin kita, Delia, bulong niya, ang boses ay matatag. Hindi para sa galit, kundi para sa katotohanan. At anuman ang mangyari, hindi na ako magpapatalo. Ang umaga ng Martes ay tila ba humihigpit ang hangin sa bulwagang ginagawang barangay hall. Hindi pa man nagsisimula ang mediation. Naroon na ang mga upuan na inayos ng pabilog, ang maliit na mesa para sa kapitan, at ang bintanang bukas na nagpapasok ng simoy na tila ba nag-aalangan ding dumampi sa mga mukha.
nakaupo si Mila sa isang tabi. Ang mga kamay ay nakapatong sa kandungan, ang likod ay tuwid. Hindi siya tumingin sa pintuan nang marinig niyang bumukas ito. Hindi niya kailangan. Alam niyang sila na naririnig niya ang mga hakbang, ang tahimik na bulong-bulungan, ang pag-aalangan sa bawat yapak. Umupo si Delia sa tapat niya, sa kabila ng bilog. Sa tabi ni Delia ay si Ruben. Ang mukha ay hindi mapakali, ang mga mata ay iwas ng iwas. Si Kapitan Ambo, isang matandang may puting buhok at mahabaging mukha, ang nagbukas ng usapan. Nagsalita siya ng mahinahon, ipinaliwanag ang layunin ng pagpupulong, hindi upang maghanap ng sisi, kundi upang makahanap ng paraan. Nang dumating ang pagkakataon ni Mila na magsalita, huminga siya ng malalim. Ang boses niya ay hindi sumigaw, hindi nanginig. Tiningnan niya si Delia ng diretso sa mata. Delia, hindi kita kinasusuklaman dahil tumulong ka sa pamilya mo. Naiintindihan ko iyon. Kahit anong mangyari, pamilya mo sila. Huminto siya, hinayaan niyang tumagos ang mga salita. Ang sinisisi ko ay ang pagsisinungaling, ang paggamit mo sa tiwala ko. Hindi iyon pagtulong, iyon ay pagpili na itago ang katotohanan sa akin. Naramdaman niyang umalingaw-ngaw ang katahimikan sa kanyang mga huling salita. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya si Tita Charing na nakaupo sa likuran. Ang mga kamay ay nakakapit sa maliit na bag. Ang mga mata ay nakatutok sa kanya, tila ba pinipigilan ang sariling damdamin. Hindi sumagot si Delia, ngunit nang itaas niya ang ulo, may luha na sa kanyang mga mata. Ang mga labi ay nanginig. At sa unang pagkakataon, sa harap ng lahat, nagsalita siya ng pabulong, halos hindi marinig. Nahihiya ako sa sarili ko. Ang mga salita ay bumagsak sa sahig na semento. Walang sumabad. Si Ruben, sa tabi niya, ay nanatiling nakatungo. Ngunit nang hindi makapagsalita si Delia, siya ang sumalo ng katahimikan. Ako ang nagtulak sa kanya. Ang boses ni Ruben ay paos, garalgal, tila ba ilang gabi nang hindi natutulog. Ako ang nag-utos ng pekeng dokumento. Si Delia, sinubukan niyang pigilan ako, pero ginawa ko. Lahat ng iyon, kasalanan ko. Nangunot ang noo ni Mila. Tiningnan niya si Ruben, pagkatapos ay bumalik kay Delia. Ang mukha ng kaibigan, ng dating kaibigan, ay basang-basa ng luha, ngunit hindi ito tumingin kay Ruben. Sa halip, tiningnan niya si Mila. Ginawa ko ang desisyon, sabi ni Delia. Ang boses ay unti-unting lumalakas. Hindi ko siya pinigilan. Pumayag ako. Kaya huwag mong sisihin si Ruben ng buo. Kasalanan ko rin. Hindi sumagot si Mila. Sa halip, tumingin siya kay Kapitan Ambo, na siya namang nagpaliwanag ng mga posibleng kasunduan. Sa loob ng ilang minuto, tinalakay ang mga detalye, ang pera, ang mga dokumento, ang mga posibleng parusa. Ngunit sa gitna ng mga salitang legal, isang bagay ang malinaw kay Mila. Hindi niya kailangan ang pera. Kailangan niya ng pagkilala. Kailangan niya ng katotohanan. At iyon ang dahilan kung bakit. Nang tanungin siya ni Kapitan Ambo kung ano ang nais niyang mangyari, ang sagot niya ay dumating nang walang pag-aalinlangan. Hindi ko na kailangang ibalik ang pera. Naramdaman niyang nagulat ang lahat. Ngunit may kondisyon ako. Pipirma sina Delia at Ruben ng notarized na pangako na hindi na uulitin ang ganitong gawain, na hindi na sila magsisinungaling sa sinuman, at magsasagawa sila ng community service dito sa barangay, 6 na buwan. Tumingin siya kay Delia at sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang boses ay hindi matigas. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo, Delia. Ginagawa ko ito para sa akin, para makalaya na ako. Hindi na nakapagsalita si Delia. Ang kanyang mga balikat ay nanginig, ang mga kamay ay tinakpan ang mukha. Sa tabi niya, si Ruben ay tumango. Ang mga mata ay nakababa. Ang mga kamay ay nanginginig sa kanyang kandungan. Pinirmahan ang mga dokumento. Tinawag ang isang notaryo. Ang mga bolpen ay kumayod sa papel. At sa bawat pirma, tila ba may isang bagay na lumuluwag sa dibdib ni Mila. Hindi ganap, ngunit sapat upang makahinga siya ng mas malalim. Pagkatapos ng mediation, lumabas si Mila sa barangay hall. Ang araw ay mataas na. Ang sikat ay dumidikit sa kanyang balat. Nasa labas si Tita Charing, naghihintay. Ang mga mata ay may tanong. Ayos ka lang ba? Tanong ng tiyahin. Tumango si Mila. Opo.
Sa wakas, ayos na ako. Ngunit hindi siya nagsinungaling. Hindi siya lubos na ayos. Sa kanyang paglalakad pa uwi, nararamdaman niya pa rin ang bigat sa kanyang puso, ang bakas ng pagkakanulo na hindi basta-basta mapapawi ng isang pirma sa papel. Ngunit sa kabila ng bigat, may bagong pakiramdam, isang magaan na pag-asa. Tila ba ang unang hakbang tungo sa pagbangon ay nagawa na. Sa mga sumunod na linggo, bumalik si Mila sa kanyang trabaho. Ang maliit na opisina sa tabi ng karinderya ni Aling Ched ay unti-unting nakilala. Tinawag siya ng mga kapitbahay na Ate Mila kapag humihingi ng tulong sa pagbubuwis, sa pag-aayos ng mga resibo, sa pag-unawa sa mga papel na hindi nila maintindihan. Tuwing may nagtatanong, nakangiti siya, nagpapaliwanag ng mahinahon. At sa tuwing may natutulungan, may maliit na piraso ng kanyang puso ang naghihilom. Ngunit sa gabi, kapag nag-iisa siya, nakaupo sa kanyang maliit na mesa, nakatingin sa larawan ng kanyang ina, nararamdaman niya pa rin ang bigat. Hindi ito galit, hindi ito sakit. Ito ay isang paalala na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot, na ang pagtanggap sa katotohanan ay hindi nangangahulugang pagwawalang bahala sa nangyari. Isang gabi, bago patayin ang ilaw, binuksan niya ang kanyang notebook. Sa unang pahina, may nakasulat na listahan, ang mga pangalan ng mga babaeng natulungan niya sa mga nakaraang linggo. Binasa niya ang mga ito ng paisa-isa. At sa dulo ng listahan, may isang pangalan na hindi niya isinulat, Delia. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Ngunit sa halip na isara ang notebook, iniwan niya itong bukas. Tiningnan niya ang pangalan sa kanyang isip at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya ito binura. Hindi pa ako handa, bulong niya sa sarili. Pero hindi na rin ako natatakot. Isinara niya ang ilaw at sa dilim ng kanyang maliit na silid, nakatulog siya ng mahimbing. Hindi perpekto, ngunit totoo. Para bang sa unang pagkakataon, ang bukas ay hindi isang banta. Ito ay isang pagkakataon. Ang umaga sa Lucena ay tahimik, ngunit ang dibdib ni Mila ay hindi. Mula nang matapos ang mediation, sinikap niyang ituon ang lahat sa negosyo, sa mga libro, sa mga kliyente, sa mga pangarap na kanyang itinayo. Ngunit may mga araw na parang may kumakalabit sa kanyang alaala. Isang anino ng tanong na hindi niya kayang sagutin. Ano na kaya ang nangyayari kay Delia? Hindi niya inaasahan na sasagutin iyon ng pagkakataon. Linggo noon at naglakad si Mila pa uwi mula sa simbahan. Ang misa ay mahaba, ngunit magaan ang pakiramdam niya. May kakaibang kapayapaan kapag nakaupo ka sa pew, nakikinig sa mga awit, at sa loob ng ilang sandali, hindi mo kailangang maging matatag. Hindi mo kailangang maging Ate Mila. Pwede kang maging simpleng Mila na may daladalang sugat na unti-unting naghihilom. Nang lumabas siya sa tarangkahan ng simbahan, ang araw ay sumalubong sa kanya. May mga batang naghahabulan sa plaza, may mga nagtitinda ng kandila at bulaklak. At sa may gilid ng daan, sa ilalim ng puno ng akasya, may isang babae na nakaupo sa maliit na bangkito, nakaharap sa isang bilao ng puto at kutsinta. Parang may huminto sa paggalaw ng mundo. Si Delia. Sandaling tumigil ang paghinga ni Mila. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa lupa. Tiningnan niya ang babae. Ang buhok na ngayon ay nakapusod ng marahan. Ang damit na simple at kupas na. Ang mga kamay na abala sa pag-aayos ng mga kakanin. Hindi siya ang Delia na nakilala niya sa mediation. Yung Delia na nakayuko, puno ng kahihiyan. Ito ay isang Delia na mukhang pagod, ngunit may hawak na panibagong bagay. Isang bilao ng pag-asa. 2 buwan na ang nakalipas mula nang huling magkita ang mga mata nila. 2 buwan ng katahimikan, ng pag-iwas, ng hindi pagsagot sa mga tawag na hindi naman dumating. Hindi alam ni Mila kung lalapit pa siya. Hindi niya alam kung dapat ba. Ngunit bago pa man niya mapigilan ang sarili, ang kanyang mga paa ay kumikilos na patungo sa direksyon ng puno ng akasya. Delia. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig ng mahina, halos isang bulong. Ngunit sapat iyon para mag-angat ng tingin si Delia. Sa unang segundo, may takot sa mga mata ni Delia. Para siyang batang nahuling may kasalanan. Ngunit nang makilala niya si Mila, ang takot ay napalitan ng isang bagay na mas komplikado. Isang pinaghalong hiya, lungkot at pananabik.
Mamila, nauutal na sabi ni Delia. Magandang umaga, galing ka sa misa? Oo. Umupo si Mila sa tabi niya. Hindi sa bangkito kundi sa lupa, hindi alintana ang putik sa kanyang palda. Ikaw? Matagal ka na ba dito? Simula pa kaninang 6:00. Sagot ni Delia, ang mga mata ay bumabalik sa bilao. Kailangan kong abutin yung mga maaga sa misa. Mabilis maubos yung puto kapag mainit pa. Tumango si Mila. May katahimikan sa pagitan nila. Ngunit hindi ito ang malamig na katahimikan na dati. Ito ay mas kakaiba, isang katahimikan na puno ng mga salitang hindi pa kayang sabihin. Kumusta ka na? Tanong ni Mila, at sa kanyang boses ay may tunay na pag-aalala. Napahinto si Delia. Ang kanyang mga kamay ay tumigil sa pag-aayos ng kakanin. Tiningnan niya ang kanyang mga palad, na para bang hinahanap ang mga sagot sa mga gasgas at kalyo. Mahirap, matapat na sagot ni Delia. Pero nakakaya ko. Si Ruben, iniwan niya ako. 3 linggo na ang nakalipas. Sabi niya, hindi na niya kaya yung kahihiyan. Yung tingin ng mga tao. Yung mga utang na hindi pa rin bayad. Naramdaman ni Mila ang pagkipot ng kanyang dibdib. Hindi siya nagulat, ngunit hindi rin siya handa. May bahagi sa kanya na umaasa na magbabago si Ruben, natutubusin niya ang sarili. Ngunit ang mga sugarol ay bihirang magbago, sila ay magaling lamang magtago. Saan siya nagpunta? Wala akong ideya, umiling si Delia. Isang umaga, gising ako, wala na siya. Iniwan niya yung susi ng tindahan, isang tala na nagsasabing, patawarin mo ako. At yung kanyang mga damit, wala nang iba. Yung tindahan, narimata na. Ang boses ni Delia ay pumutok, ngunit hindi siya umiyak. Kailangan kong ibenta lahat para mabayaran yung ibang utang. Yung loan shark, nakipag-ayos naman ako. Nagbabayad ako paunti-unti. Kaya itong pagtitinda ng kakanin. Ito muna ang paraan ko para mabuhay. Tiningnan ni Mila ang bilao. Ang puto ay malambot at puti. Ang kutsinta ay may gata na nakabote sa tabi. Hindi perpekto ang pagkakagawa, ngunit may pagmamahal sa bawat piraso. Natuto kang magluto, tanong ni Mila, at may bahid ng ngiti sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Delia. Maliit, mahiyain, ngunit totoo. Natutunan ko sa nanay mo. Tandaan mo, noong bata tayo, lagi niya tayong pinapakain ng puto tuwing umaga ng linggo. Sinubukan kong gayahin yung recipe niya. Hindi ko alam kung malapit ba. Tumigil ang puso ni Mila. Ang alaala ng kanyang ina ay bumalot sa kanya. Ang amoy ng puto sa kusina. Ang tawa nito habang pinapanood silang kumakain. Ang mga kamay na laging may ginagawa. Para sa isang sandali, naramdaman niya ang sakit ng pagkawala. Ngunit sa tabi nito, may init din. Malapit na, sabi ni Mila, at kumuha siya ng isang piraso ng puto. Malapit na talaga. Kinagat niya ito. Ang tamis ay kumalat sa kanyang dila at sa ilang segundo siya ay bumalik sa pagkabata. Sa mga araw na walang mga utang, walang mga kasinungalingan, walang mga pagtataksil. Mga araw na ang tanging problema ay kung sino ang makakakuha ng huling piraso ng kutsinta. Mas masarap pa sa tindahan, sabi ni Mila. Napaiyak si Delia, hindi malakas, ngunit ang mga luha ay tumulo sa kanyang mga pisngi. Mabilis niyang pinunasan ang mga ito na para bang nahihiya na makita ni Mila ang kanyang kahinaan. Pasensya na, sabi ni Delia, ang boses ay nanginginig. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Siguro hindi pa rin ako makapaniwala na kausap mo ako. Na hindi ka galit. Galit pa rin ako, matapat na sabi ni Mila. Hindi pa rin nawawala yung sakit. Ngunit hindi ibig sabihin na galit ako, hindi na kita kayang kausapin. Tiningnan siya ni Delia, ang mga mata ay puno ng tanong. Bakit mo ako kinakausap, Mila? Bakit hindi mo na lang ako iniwan? Mas madali iyon, umiling si Mila. Hindi ko alam kung ito ba ang tamang desisyon. Hindi ko alam kung ito ba ay pagpapatawad o katangahan. Ngunit alam ko na hindi ako makakatulog ng mahimbing kung tatalikuran kita ngayon, habang ikaw ay nasa ganitong kalagayan. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin. May bigat sa mga ito, ngunit may liwanag din. Hindi tayo magiging magkaibigan muli, Delia, sabi ni Mila. Ang boses ay mahinahon, ngunit matatag. Hindi ko alam kung kailan ako makakapagtiwala sa iyo muli. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi na kita matutulungan. May pagkalito sa mukha ni Delia. Paano? Naalala ni Mila ang kanyang opisina,
ang kanyang mga libro, ang kanyang mga plano. Ang workshop na kanyang pinaghandaan, isang libreng bookkeeping seminar para sa mga maliliit na negosyante sa barangay. Mga kababaihan na nagsisimula muli tulad ni Delia. May inihahanda akong workshop, sabi ni Mila. Libre ito para sa lahat. Ituturo ko ang mga basic ng bookkeeping, ng paghawak ng pera, ng pag-iwas sa mga utang na hindi kaya. Sa Sabado, 2:00 ng hapon, sa community center. Tiningnan siya ni Delia, ang mga mata ay naghahanap ng anumang senyales ng panloloko. Ngunit wala siyang nakita kundi katapatan. Gusto kong pumunta ka, sabi ni Mila. Hindi dahil may utang ka sa akin, hindi dahil kailangan mong bayaran ang pagkakamali mo, kundi dahil gusto kong makita kang bumangon. May katahimikan. Ang mga ibon ay umaawit sa mga sanga ng akasya. Ang mga bata ay tumatawa sa malayo. At sa ilalim ng puno, 2 babae ang tumitingin sa isa't isa. Hindi bilang magkaibigan, ngunit bilang 2 taong nakakaalam ng bigat ng isa't isa. Pupunta ako, sabi ni Delia. Ang boses ay halos pabulong. Pupunta ako, Mila. Tumango si Mila. Tumayo siya, inayos ang kanyang palda, at kumuha ng isang piraso ng puto mula sa bilao. Ilan? Tanong ni Delia. Hindi ko alam, sabi ni Mila at ngumiti. Ituring mong regalo. Bago pa man makasagot si Delia, may isang matandang babae na lumapit at nagtanong kung magkano ang kutsinta. Napalingon si Delia sa kanyang customer at nang lumingon siya pabalik, wala na si Mila. Ngunit sa kanyang kamay, hawak ni Mila ang isang piraso ng puto at sa kanyang puso, isang bagong simula. Kinagabihan, sa kanyang maliit na opisina, nakaupo si Mila sa kanyang mesa. Ang mga libro ay nakabukas sa harap niya, ngunit hindi niya ito binabasa. Ang kanyang mga mata ay nasa larawan ng kanyang ina sa dingding, ang babaeng may ngiting laging handang tumulong, kahit na sa mga taong nanakit sa kanya. Ma, bulong ni Mila. Ginawa ko yung ituturo mo sa akin. Hindi ako natakot. Kumuha siya ng isang piraso ng papel. Isinulat niya ang pangalan ni Delia nang maingat, nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, sa ilalim nito, isinulat niya ang mga salitang hindi niya akalang makakaya niyang isulat. Imbitasyon, libreng bookkeeping workshop, Sabado, 2:00 p.m. Community Center. Hindi niya nilagyan ng pangalan, hindi niya nilagyan ng mensahe, ngunit alam niya na kapag nakita ito ni Delia, maiintindihan nito. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Pumunta siya sa palengke, at sa isang sulok, nakita niya si Delia na nagtitinda ng puto. Hindi siya lumapit. Sa halip, iniwan niya ang imbitasyon sa tabi ng bilao, nang hindi napapansin ni Delia. Nang makita ni Delia ang papel, napahinto siya. Binuksan niya ito, binasa ang mga salita, at sa kanyang mga mata ay may lumitaw na bagay na hindi pa nakikita ni Mila, pag-asa. Hindi sila nag-usap. Hindi sila ngumiti sa isa't isa. Ngunit sa sandaling iyon, may isang pangako na nabuo, hindi ng pagkakaibigan, ngunit ng pagkilala, na kahit na hindi na sila magkaibigan, maaari pa rin silang maging kakampi. At para kay Mila, sapat na iyon. Sabado, 2:00 ng hapon, ang community center ay puno ng mga kababaihan. Mga tindera, mga labandera, mga nanay na naghahanap ng paraan upang mabuhay. Umupo si Mila sa harap, ang kanyang mga libro ay nakabukas. Ang kanyang boses ay malinaw at kumpiyansa. Ngunit ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang tao. At pagkatapos, nakita niya siya. Sa may pintuan, nakatayo si Delia. May dalang bilao ng kakanin, may dalang notebook at ballpen. Ang kanyang damit ay malinis, ang kanyang buhok ay maayos, at sa kanyang mukha ay may ngiti, mahiyain, ngunit totoo. Umupo siya sa huling hilera, tahimik, hindi napapansin ng iba. Ngunit nakita siya ni Mila. At sa kauna-unahang pagkakataon, umiti si Mila. Hindi perpekto, ngunit totoo. Maligayang pagdating, sabi niya, at ang mga salita ay hindi lamang para sa lahat, kundi para kay Delia. Maligayang pagdating sa bagong simula. Umupo si Mila sa likod ng kanyang mesa, nakaharap sa bintanang may tanawin ng lansangan. Sa labas, abala ang Lucena. Sa karaniwang agos ng umaga, mga tricycle, mga estudyanteng nagmamadali, mga tindahang nagbubukas. Ngunit sa loob ng kanyang maliit na opisina, tahimik ang lahat. Ang accounting center na pinangarap niya para sa yumaong ina
ay nakatayo na, kumpleto sa mga mesa, computer, at file cabinets. 8 buwan na ang nakalipas mula nang bumalik siya mula Singapore, at 6 na buwan na mula nang matuklasan niyang ninakaw ng kanyang matalik na kaibigan ang kanyang ipon. Tiningnan ni Mila ang listahan sa harap niya, mga pangalan ng kababaihan, 32 lahat. Mga negosyante ng kakanin, mga nagtitinda ng gulay, isang mananahi, 2 magkapatid na nag-aalaga ng paupahang sasakyan. Lahat sila ay dumaan sa kanyang libreng bookkeeping workshop. Lahat ay natutong magtago ng talaan, mag-compute ng kita, magbayad ng tamang buwis. Hindi malaking negosyo ang alinman sa kanila, ngunit hindi rin sila nalugmok. At iyon, para kay Mila, ang pinakamahalagang sukatin. May kumatok sa pinto. Hindi ito ang karaniwang katok ng kanyang assistant, mabagal. May pag-aalinlangan, parang may humihingi ng paumanhin bago pa man bumukas ang pinto. "Pasok," sabi ni Mila. Bumukas ang pinto, at sa pintuan nakatayo si Delia. 6 na buwan na mula nang huli silang mag-usap ng diretso. Sa workshop, nakita ni Mila si Delia sa huling hilera, tahimik, nakikinig. Hindi sila nagpalita ng kahit isang salita pagkatapos noon. Ngunit narito si Delia ngayon, may dalang bilao na natatakpan ng malinis na puting tela at isang lumang notebook na may mga kupas na pahina. "Magandang umaga," sabi ni Delia. Ang boses ay mahina, ngunit hindi nanginginig. "Nagdala ako ng kakanin. Ginataang bilo-bilo. Alam kong paborito mo." Nanatiling nakaupo si Mila, hindi kumikibo. Ang amoy ng niyog at malagkit na bigas ay pumuno sa opisina, at sa isang iglap, dinala siya nito sa mga alaala ng kanilang pagkabata. Mga hapon sa bahay ni Delia, ang ina ni Delia na nagluluto ng merienda, ang 2 batang babae na nagtatawanan habang kumakain. "Ikaw lang ba?" tanong ni Mila. "Oo, ako lang." Humakbang si Delia papasok, inilapag ang bilao sa gilid ng mesa. "May itatanong sana ako sa'yo, kung hindi ka abala." "Ano iyon?" Hindi ka agad sumagot si Delia. Sa halip, binuksan niya ang kanyang notebook at nakita ni Mila ang mga pahina nito. Punong-puno ng sulat kamay, may mga guhit na araw, mga numero, mga tanong na may tandang pananong. Ang notebook ay gusgusin, ang mga pahina ay kulubot, ngunit ang nilalaman ay maayos at organisado. "Gusto kong malaman kung paano ko itutuloy ang pagtatala ng aking benta," sabi ni Delia. Itinuro ang isang pahina. "Ito, ang aking talaan para sa nakaraang buwan. Nagbebenta ako ng kakanin tuwing umaga sa labas ng simbahan at tuwing hapon naman sa palengke. Ang problema ko, hindi ko alam kung paano ko ihihiwalay ang gastos sa kita. Sinubukan kong sundan ang itinuro mo sa workshop, ngunit nalilito pa rin ako sa bahaging ito." Lumapit si Mila, tumingin sa notebook. Ang sulat kamay ni Delia ay maingat at malinaw, hindi tulad ng dati. Noong ang mga talaan nito ay puro resibo na nakalimutan sa mga bulsa ng damit. May mga kolum para sa petsa, benta, gastos at tubo. Hindi perpekto, ngunit may pagsisikap. "Bakit mo ito ginagawa?" tanong ni Mila. Hindi tumitingin kay Delia, nakatuon sa notebook. "Bakit hindi ka nalang naghanap ng ibang trabaho? Mas madali." "Mas madali, oo," sagot ni Delia. Ang boses ay tahimik. Ngunit hindi iyon ang tama. Tumingala si Mila. Sa unang pagkakataon, nakita niya ng malinaw ang mukha ni Delia. Hindi ang mukha ng kaibigang nagtaksil, kundi ang mukha ng isang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na may mga peklat. May mga guhit ng pagod sa paligid ng kanyang mga mata, ngunit may liwanag din doon. Isang liwanag na hindi nakita ni Mila sa loob ng maraming taon. "Alam kong hindi mo ako mapapatawad," sabi ni Delia, ang mga mata ay nakatitig sa sahig. "At hindi ko hinihiling iyon. Ngunit gusto kong malaman mo na hindi ko na itatago ang anuman sa'yo, hindi na muli." Umupo si Mila sa kanyang upuan. Pinagmasdan si Delia. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat, ngunit hindi na ito ang mabigat na katahimikan ng galit. Ito ay ang katahimikan ng 2 taong natutong tumingin sa totoo. "Umupo ka," sabi ni Mila. Itinuro ang upuan sa harap ng kanyang mesa. "Ipapakita ko sa'yo kung paano ayusin ang iyong talaan." Kumurap si Delia, parang hindi sigurado kung narinig niya ng tama. Ngunit umupo siya, inilapag ang notebook sa mesa sa pagitan nila. Ang kanilang mga kamay ay halos magtagpo sa papel,
ngunit hindi sila naghawakan. Eto, sabi ni Mila, itinuro ang kolum ng gastos. Ang iyong problema ay pinagsasama mo ang lahat ng gastos sa isang kolum. Kailangan mong ihiwalay ang sangkap sa transportasyon. Dito mo makikita kung saan ka kumikita at kung saan ka nalulugi. Tumango si Delia. Sumulat ng mabilis. May mga tanong ito, maraming tanong. Ngunit hindi ito nagmamadali. At si Mila, sa kanyang bahagi, ay sumagot ng may pasensya. Hindi nagmamadaling tapusin ang usapan. Pagkalipas ng isang oras, isinara ni Delia ang kanyang notebook. May ngiti sa kanyang mga labi. Salamat, sabi nito. Marami akong natutunan. Walang anuman, sagot ni Mila. Bumalik ka na lang kung may tanong ka pa. Tumango si Delia, tumayo, at naglakad papunta sa pinto. Ngunit bago ito lumabas, lumingon ito, ang kamay ay nasa hawakan ng pinto. Mila, sabi nito, ang boses ay halos pabulong. Alam kong hindi na tayo magiging magkaibigan tulad ng dati, at naiintindihan ko iyon. Ngunit gusto kong malaman mo na hindi ko nakalimutan ang iyong kabutihan. Kahit noong ginawa ko ang mali, alam kong mali ito, at hindi ko ipagpapalit ang pagkakataong ito, ang matuto mula sa'yo, sa anumang bagay. Hindi sumagot si Mila. Ngunit hindi rin nito inilihis ang tingin. Sa halip, tumango lamang ito, isang banayad na paggalaw ng ulo na hindi nangangahulugang pagpapatawad, ngunit nangangahulugang pagkilala. Pagkilala sa katotohanang pareho silang nasaktan, pareho silang nagkamali, at pareho silang nagsisikap na bumangon. Umalis si Delia, at ang pinto ay sumara ng may mahinang tunog. Umupo si Mila sa kanyang upuan, tumingin sa bintana. Sa labas, patuloy ang agos ng buhay. Mga tao, mga sasakyan, mga pangarap na patuloy na gumagalaw. Sa kanyang mesa, nakalagay ang bilao ng ginataang bilo-bilo. Ang amoy nito ay pumupuno sa opisina. Kinuha ni Mila ang isang piraso, tinikman. Matamis, malambot, perpekto, tulad ng dati, tulad ng mga alaala ng kanilang pagkabata na hindi kayang burahin ng kahit anong pagtataksil. Ngumiti siya, hindi perpekto, ngunit totoo. Tiningnan niya muli ang listahan ng mga pangalan sa kanyang mesa. 32 na kababaihan, at ngayon, isa pang pangalan ang maaaring idagdag, si Delia. Hindi bilang kaibigan, kundi bilang isang babaeng natutong humarap sa katotohanan. Tumayo si Mila, naglakad papunta sa pinto, at isinara ito ng marahan. Sa labas, sa dulo ng koridor, narinig niya ang mga yabag ni Delia na paalis. Mabagal, ngunit matatag. Hindi na sila magkakaibigan, ngunit sa unang pagkakataon, nagsimula silang maging tapat sa isa't isa. At iyon, para kay Mila, ay sapat na. Ang notebook na yon, yung may listahan ng mga pangalan, yung 32 na kababaihan, ay hindi na lamang papel para kay Mila. Nang isara niya ang pinto, alam niyang may isang pangalan pa roon na hindi niya isinulat. Si Delia. Hindi bilang kaibigan, hindi bilang traidor, kundi bilang isang babaeng dumating na may dalang kakanin at mga tanong, handang matuto sa sariling kahihiyan. Hindi na sila magkakaibigan. Iyon ang katotohanang kapwa nila tinanggap ng walang luha. Ngunit sa unang pagkakataon, nang umalis si Delia na may dalang notebook, hindi pera, hindi utang, kundi mga tanong, may kakaibang gaan sa hangin. Hindi pagpapatawad ang dala nito, hindi rin limot. Sa halip, isang tapat na pagkilala. Pareho silang biktima ng mga kasinungalingang pinili nilang itago. Si Mila sa kanyang pagtitiwala, si Delia sa kanyang takot. Ang tanong na hindi nila parehong masagot. Kung alam ni Delia noong una pa lang na ang pagsisinungaling ay mas mabigat kaysa sa utang ni Ruben, kaya pa kaya niyang humarap kay Mila nang hindi kailangang patunayan ng journal ang kanyang pagkakanulo? O may mga pagkakataon bang ang takot ang siyang pinakatapat na dahilan ng isang tao para magkamali? May kakaibang kapayapaan sa pagtanggap na hindi lahat ng nasira ay dapat ayusin. May dignidad sa pagpiling hindi na muling buuin ang dati, ngunit magsimula ng bago. Hindi bilang magkaibigan, kundi bilang dalawang babaeng natutong harapin ang katotohanan. At iyon para kay Mila ay sapat na. Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Delia, maglalakas loob ba kayong bumalik at humarap o pipiliin ninyong lumayo na lamang?
Ibahagi ninyo sa comments. At kung naantig kayo sa kwentong ito, i-share at i-like para marating natin ang mas maraming kababaihang natutong bumangon sa sariling paraan. Hanggang sa muli, ingatan ninyo ang inyong mga puso at ang katotohanang pinipili ninyong harapin araw-araw.